Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Neri. Taong 1982. Probinsya ng Capiz. Bakit ang daming pasa ng anak ko, Julio? Diyos ko, halos araw-araw na lang. Anak Neri, masakit ba? Saka bakit ganito ang ayos nito? Sa susunod dadalhin mo to kung saan. Malilintikan ka na sa akin. Abay babae ang anak mo at hindi ba sagulero? Hindi naman tama na lagi mong sinasabong ang anak mo. Wika ni Nanay Samia. Babae? Uy, Samia, wala akong anak na pakending-kending lang. Ayaw ko ng batang malamya at lalong hindi ako nangarap na magkaanak ng babae. Sa kapasalang yan, gagaling din yan ah. Tignan mo nga oh, sa ginawa ko hindi naiyakin ang anak mo. Lalong hindi lang pa. Kahit yung mga tambay dyan sa kanto natin, natatakot kapag lalabas si Ninyo eh. Tugon ni Tatay Julio. Ninyo, Neri ang pangalan ng anak natin. Ba't ganyan palagi ang tawag mo sa kanya? Neri anak, pakiusap ko sa'yo. Huwag mong sundin ang utos ng tatay mo. Babae ka anak, babae. Diyos ko, nadudurog ang puso ko, Julio. Kapag inuuwi mo si Nering ganito, kung hindi sabog ang labi tad-tad naman ang mga pasa. Anong klaseng ama ka ba? Dagdag ni Nanay Samia. Ayos lang naman po ko, Nay. Saka ayaw ko pong magalit si tatay sa akin Tsaka wag po kayo mag-alala. Pasalang po ito. Gagaling din po kinabukasan. Ang mahalaga, nakuha namin ni tatay yung unang premyo. Sayang din kasi, Nay Pang isang buwan din natin yung konsumo. Tara na po, magbibihis na ako. Pagod na po ko at gusto ko po magpahinga ng maaga. May lakad kami ni tatay bukas Aakyat po kami ng bundok. Wika ni Neri. Sayating, Julio talagang ipapain mo ang anak mo Alam mo kung gaano kadelikado doon, di ba? Ilang sapa ang dadaanan niyo. Hindi kakayanin ng bata na maglakad ng ganong kalayo. Diyos ko, Julio. Ano na naman bang pumasok sa ulo mo? Paano na lang kung maengkanto ang anak natin? O kaya naman, wag naman sana. Tugon ng ina. Nanlulumo si Nanay Samia sa narinig sana. Napapansin niya na unti-unti nang nagbabago ang kilos ng dalaga. Bata pa lamang si Neri. Tinuruan na itong maging matigas sa lahat. Hindi lamang sa pakikipaglaban. Mawala ng pakiramdam, maging ng emosyon at ng puso. Binibigyan niya ang anak ng pagsubok para mas mahasa ang sarili. Hinahayaan niya itong kumatay ng kahit anong hayop. Aso, pusa, kambing, baka at baboy sa brutal na pamamaraan. Ayon sa ama, magagamit ito ng dalaga sa kahit anong aspeto ng buhay. Dagdag pa ni Tatay Julio, ayaw niyang makita na mahina ang anak. Sa kabilang banda naman, kahit anong pagsasanay na ginagawa ng ama kay Neri, hindi niya mababago ang tunay na pagkatao ng dalaga. Lihim itong nananalangin na balang araw, maisip ng ama na babae ang anak niya. Magbalat kayo man ito sa harapan ng maraming tao, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng pagkatao ni Neri. Hindi na din siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bagkus kung saan saang duwelo isinasabak ng ama.
Halos malibot na nila ang buong baryo ng Visayas sa pagboboksing. Lahat na lang yata ng fiesta ay nadaluhan na para lamang ilaban ang anak. Uy ninyo, bago ka magpahinga ayusin mo na yung mga gamit mo ha. Alam mo na ang gagawin bukas. Dadaling kita sa kakilala kong antingero. Hayaan mo yung sinasabi ng nanay mo. Abay sa susunod na linggo ang laban mo kay Dominguez. Deado ka dun. Malaki ang katawan ng damuhong yon. Hindi pa natatalo ng kahit na sino. Gusto ko sana ikaw ang pumalit sa pwesto niya. Kaya lahat gagawin natin. Ang sabi, gumagamit daw yun ng anting-anting eh. Kaya hahanap din tayo ng para sa'yo. Kailangan mong manalo. Kung kailangan nating libutin ang bundok, yun ang gagawin natin. Wika ni Tatay Julio. Naniniwala po kayo doon, Tay? Anting-anting? Hindi pa ba sapat tong ginagawa natin? Saka bakit mo ko ilalaban doon? Lalaki po yun. Babae ako. Ayaw ko po ng ganun, Tay. Para naman pong hinuhukay nyo na yung libingan ko eh. May tamang oras po para humarap ako sa mabigat na laban. Tugon ni Neri. Isayaw at sa gusto mo. Sasama ka sa akin. Saka hindi kita pinalaki at sinanay para matakot kahit kanino. Oo, mas maraming karanasan yun. Pero yun nga yung maganda eh. Masusubok yung lakas mo. Abay hindi lang naman yan ang unang lalaking nakalaban mo. Ayaw ko ng ganyan ninyo ha. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Tandaan mo yan. Hindi lang ito para sa akin eh. Para din ito sa'yo. Saka alam mo naman, yan ang pinagkukunan natin ng hanap buhay. Kaya itodo mo na ng mas marami kang mapalanunan. Muling wika ng ama. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Para sa kanya, hindi naman makatarungan ang nais ni Tatay Julio. Nagligpit na ng gamit si Neri. Dala lamang sa bag ay isang damit na pamalit kung sakaling pagpawisan. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nag-almusal na ang mag-ama. Bagaman nababahala ang ina, pinili nitong asikasuhin ang dalawa. Nanalangin na lamang si Nanay Samia na gabayan ng Diyos ang mag-ama. Ilang saglit pa nagpaalam na din ng dalawa. Naiwan ang ina na puno ng pag-aalala. Lalo na nang makita ang lalaking pananamit ng anak. Mula sa tindig, pananamit at maging sa pananalita. Naiisip ng ina na baka pinaninindigan na talaga ni Neri ang gusto ng ama. Sa kabilang banda, habang naglalakad, maraming ibinilin si Tatay Julio kay Neri. Ayon dito, hindi bastang antingero ang pupuntahan nila. Bagkus isa itong may kaalaman sa mga lihim na karunungan. Dagdag pa ni Tatay Julio, ang lugar na pupuntahan nila ay walang dumadayong mga tao, maging mga kabahayan. Bagkus aakyat sila sa matarik na bundok at dadaan sa masukal na gubat. Nagdala naman ang ama ng kaunting makakain at may bitbit na mga kagamitang pangdepensa kung sakaling may magtangkang manakit sa kanila. Tay, gaano pa po kalayo yung lalakarin natin? Saka sana pala, nagbaon ako ng tubig. Nagdala po ba kayo? Ang haba na po ng nilakad natin eh. Nauuhaw na po ko. Wika ni Neri. Medyo malayo pa anak eh. Pero wag kang mag-alala. Marami tayong talo na madadaanan. Pwede ka dong kumuha ng mainom. Pero wag ka nang dumampot ng kung ano-ano ha. Marami na akong naituro sa'yo. Pero hindi kasama ang ganitong lugar. Hindi bale. Pagkarating natin kila Engkong Dupa, magiging maayos na din ang lahat anak. Isipin mo na lang na bahagi ito ng pagsasanay mo. Maniwala ka lang.
Ang gusto ko lang ay mas lumakas ka. Tugon ni Tatay Julio. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya nga po ginagawa ko lahat ng binibigay niyong pagsubok. Siya nga po pala. Paano niyo po nakilala yung taong sinasabi ninyo? Tanong ni Neri. Mahabang paliwanag anak eh. Si Engkong Dupa. Sa ngayon hindi ko pa kayang sabihin kung paano kami nagkakilala. Kaya mo, pagdating natin doon siya mismo ang magkukwento sa'yo. Medyo malayo pa tayo eh. Kaya wag ka munang dumaldal para maipon mo yung lakas mo. Tugon ng ama. Kagad namang tumahimik ang dalaga. Alam niyang hindi mapipilit ang ama na sagutin ang tanong. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Neri at maya-maya lang. May nadaanan silang talon. Namangha naman ang dalaga sa kakaibang ganda ng lugar. Maraming huni ng ibon. At sa bawat tunog ng mga ito, nakakaramdam siya ng kakaibang saya lalo pa nang makita ang kabuuan ng lugar. Nang maabot ang mataas na bahagi, natanaw ni Neri maging ang baryo na pinanggalingan. Nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kalooban at tila bumukas ang kakaibang realisasyon sa pagkatao. Ganun pa man, hindi pa rin niya kayang ilaban ang sarili at tahimik na lamang sumunod sa ama. Ilang sandali pa ang lumipas nang mapasok nila ang kaloob-looban ng gubat. Napatingin ang dalaga. Nararamdaman niya na tila may sumusunod sa kanila. Binaliwala lamang yun ni Neri. Inisip na baka ligaw na hayop lamang na napadaan. Ilang sandali pa, biglang may umangil at hinanda na ni Neri ang sarili. Alam niya na anumang oras ay merong aatake sa kanila. Anak, umayos ka nga. Wala ka sa loob ng ring. Nandito tayo sa gubat. Talasan mo ang pandama mo at isipan. Kumalma ka. Baboy ra mo lang yung naririnig mo. Kanina pa yan sumusunod sa atin eh. Hayaan mo lang. Tara, diretso lang ang lakad. Malapit na tayo. Wika ni Tatay Julio. Baboy Ramo, ngayon lang po ako nakaramdam ng ganitong takot, Tay. Kakaiba yung gubat. Hindi ko maipaliwanag. Pero meron po akong nararamdaman na kakaibang puwersa. Tugon ni Neri. Mamaya, masasagot yung mga katanungan mo kapag nakita mo na si Engkong. Ikalma mo lang ang sarili mo. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Sa palagay ko, sinusubukan nilang kumonekta sa'yo. Tugon ng ama. Kumonekta? Sino po? Akala ko po istrikto lang kayo. May pagka-weirdo din pala kayo, Tay, no? Sige na nga po, hindi na ako aangal. Bilisan na lang po natin, tanghaling tapat na eh. Buti na lang po hindi mainit. Natatakpan ng malalaking puno sa gubat eh. Wika ng dalaga. Merong pag-aalala sa kalooban ni Neri. Lalo pat ito ang unang beses na nakapasok sa ganitong lugar. Hindi man lamang siya sinabihan tungkol sa hiwagang napapaloob sa kagubatang tinatahak. Wala man lang pasabi sa kung ano ba talaga ang pinapakay sa lugar, bukod sa anting-anting. Hanggang sa nahinto ang ama sa malaking puno ng mulawi. Kakaiba ang lapad at sukat ng kahoy. Ilang saglit pa, pumito ang ama gamit ang daliri sa kamay. Maya-maya lang, may narinig silang nagsalita. Abay, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, Julio? Abay, napakatagal na nating hindi nagkikita. Ano, tatayo ka na lang ba? Bungad ni Engkong Dupa.
Natigilan ang dalaga nang makita ang matanda. Natulala si Neri at hindi nakagalaw sa kinatatayuan. O ninyo, anong nangyari? Napako ka sa kinatatayuan mo ah. Magbigay ka lang ka kay Engkong Dupa. Hindi yung nakatayo ka lang dyan. Bilis na. Wika ni Tatay Julio. Ay opo, pasensya na tay ah. Bigla na lang nagkaroon ng bahay eh. Mano po, Engkong Engkong Dupa po. Abay, dalagang-dalaga ka na. Pero Julio, matapang ang anak mo. Nakikita ko sa mga mata ng batang ito. Pero alam mo na kung bakit kayo nandito. Gusto nyo kamong makakuha ng anting-anting, hindi ba Julio? Pero bago ang lahat ng yon, pumasok na muna kayong dalawa. At maraming bantay na nakapaligid sa lugar. Sige na. Tugon ni Engkong Dupa. Tahimik na sumunod ang dalaga sa dalawa. Pagkapasok pa lamang sa loob ng maliit na pinto, namangha na si Neri sa mga nakikita. Kakaiba ang tahanan sa lahat ng mga napasukan. Sa paglalarawan niya, ang bahay ng matanda ay nasa loob ng napakalaking puno ng mulawi. Sobrang kakaiba maging ang mga kagamitan. Malapad ang espasyo sa loob at hindi mo aakalain na merong bahay sa lugar. Pinaupo sila ng matanda. Binigyan ng makakain at maiinom. Tahimik lamang ang dalaga habang ang dalawa naman nag-uusap pa patungkol sa pakay nila sa matanda. Habang kumakain, hindi maiwasan ng dalagang ilibot ang tingin sa paligid. Ngunit napatigil ang dalaga nang marinig ang pagsambit ng mutya. Napansin naman ng matanda na nagbago ang itsura ni Neri sa narinig. Engkong, itatanong ko lang po sana kung paano niya makukuha yung mutya ng asul na santel mo. Anak, ihanda mo ang sarili mo ha. Huliin natin ang sinasabing mutya ni Engkong. Makikipag-agawan tayo sa mga bantay. Wika ni Tatay Julio. Mamayang gabi sa talo na dinaanan nyo, doon lumalabas ang asul na santel mo. Protektado yon ng mga engkanto, lalo na ng mga tikbalang. Ilang dekada na ang nakalipas. Marami nang sumubok na makuha ang mutya na galing sa asul na santel mo. Pero ni isa walang nagtatagumpay. Isang may purong dugo ng mandirigma lamang ang may kakayahan na humuli ng mutyang yon. Apo, sa oras na makuha mo ito, magbibigay ito ng hindi lamang proteksyon, kundi kakaibang enerhiya na magagamit mo sa pakikidwelo. Alam kong makukuha mo ito. Magtiwala ka lamang sa iyong sarili. Wika ni Engkong Dupa. Napatango na lamang ang dalaga at pinagpatuloy ang pagkain. Nagutom si Neri sa mahabang lakaran. Habang kumakain, nakikinig lamang ang tenga nito sa usapan ng magkaibigan. Nagtatawanan pa ang mga ito at ayon sa narinig niya, mahabang panahon na palang hindi nagkikita ang dalawa mula noong nag-asawa at namuhay ng normalang ama. Samantalang pinili naman ni Engkong na manatili sa kagubatan upang mas mapayabong ang kaalaman. Ang Engkong Dupa ang nagpoprotekta ng buong kagubatan. Dagdag pa ng matanda, kaya ganun na lamang ang kagustuhan ng ama na maging lalaki si Neri. Dahil nais nitong may magpatuloy na mga pangarap na naudlot dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Alam mo ba, Iha? Isa ang tatay mo sa magaling at malakas sa larangang tinatahak mo, Neri.
Pero dahil sa kagustuhan ng nanay mong tumigil siya, pinili niyang sumunod dahil ito ang pakiusap ni Samia. Pero nabuhay ang pag-asa niya ng ipanganak ka. Iba ang nakikita ni Julio sa'yo, kaya gano'n na lamang ang paghihigpit at pagsanay niya sa'yo. At hindi na siya napigilan ng nanay mo. Kaya magtiwala ka sa kanya dahil kapakanan mo lamang ang iniisip ng tatay mo. Wika ni Engkong Dupa. Naiintindihan ko naman po, Engkong. Dati pa naman po, palagi ko nang sinusunod si tatay. Pero sana minsan, makita ko din na tanggap niya ako kung sino talaga ako. Wala pong masama sa pagiging babae. Kaya umaasa po ko na sana makita po yun ni tatay. Tugon ni Neri. Napalapit naman si Tatay Julio kay Neri. Niyakap siya nito at humingi ng tawad. Sinabi niyang naiintindihan niya ang anak. Ngunit patuloy niyang ipinapaliwanag kung para saan ang lahat. Nagkapatawaran ang dalawa at nangako si Tatay Julio na itatama kung anuman ang mga maling turo sa anak. Sa kabilang banda naman, ipinagpapasalamat ito ni Neri na naging matapang at matatag siya dahil sa ama. Lumipas ang oras, inihanda na ng matanda ang dalaga. Tinalian niya si Neri ng itim na panyo sa noo. Bago pa man sila umalis, kinargahan na ni Engkong ang dalaga ng mga dasal pang proteksyon. Lalo't alam nitong mapapalaban ng husto si Neri. Binigyan din niya ito ng sandata na 2 pares ng arnis. Ayon sa matanda, gamitin lamang yon pang depensa. Ngunit huwag subuki na pumatay ng bantay. Dahil may balik ito sa mortal lalo pat may mga kapangyarihan ang mga bantay ng mutya. Anak, huwag kang matakot ha. Alalahanin mo kung para saan ang lahat ng ito. Saka huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lang kami. Hindi kami pwedeng dumampot ng mutya dahil hindi kami ang nangangailangan eh. Dapat ikaw para mapasunod at mapagana mo ito sa oras na matanggap ng sistema mo. Wika ni Tatay Julio. Sige na, Neri. Malapit na ang oras. Palagi mong tatandaan. May kahinaan ang mga nilalang, lalo pa ang mga tikbalang. Madali mo silang mapapaamo at mapasunod sa oras na makuha mo ang kanilang gintong buhok. Dagdag ni Engkong Dupa. Sumunod naman ang mag-ama sa matanda. Wala silang dala na kahit anong ilaw. Ngunit maliwanag naman ang buwan at maraming alitap-tap sa paligid. Maging ang mga damong hinahakbangan nila, nagliliwanag kapag naaapakan. Namamangha ang dalaga sa mga nakita, lalo pa noong maabot nila ang talon, hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Sobrang ingay ng mga tunog ng sari-saring ibon, hanggang sa natigil sila sa gilid ng malaking bato. Nagmasid muna sa paligid. Nakita nila ang tikbalang. Naroon ito sa lugar malapit sa bilog na kulay asul at nagliliwanag. Nakakasigurado sila na yon ang San Telmong hinahanap. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo. Kailangan nilang talunin ang mga bantay para tuluyang makuha ang mutya. Gamit lamang ang arnis, buong tapang na hinarap ng dalaga ang mga bantay. Batid ng matanda na hindi ito kakayanin ng dalaga. Lalo pat malalakas ang mga nilalang. Kaya't habang abala ang mga ito sa pagtugis kay Neri, bigla namang hinugot ni Engkong Dupa ang gintong buhok na nakalawit sa tikbala. Napatigil ang elemento ng utusan ito ng matanda. Yun na ang pagkakataon ng dalaga na makuha ang asul na San Telmo. Sa pamamagitan ng itim na telang itinali sa noo, kinuha yon ni Neri at ginamit pambalot sa nag-aapoy na liwanag.
Ilang sandali pa, napatigil ang lahat ng mga nilalang na nasa lugar nang makita ang hawak ng dalaga. Napayuko pa ang mga ito habang itinataas ni Neri ang asul na santelmo. Tao, sa dami ng nagtangkang makuha ang aming matagal nang binabantayan, ikaw lamang ang namumukod tanging nagtagumpay. Naway gamitin mo ang kapangyarihan ng asul na santelmo sa tamang paraan. Wika ng tikbalang. Nang matapos magsalita ay nawala din ang elemento. Inalalayan ng dalawang matanda si Neri. Habol hininga ang dalaga habang hawak ang telang pinaglagyan ng asul na santelmo. Ilang sandali pa, ligtas na silang nakauwi sa tahanan. Pagkabukas ng itim na tela, lumabas ang bilog na batong kulay asul. Ngunit hindi na nagliliwanag bagkus nang mailapat sa palad ni Neri. May naramdaman siyang tila kuryenteng dumadaloy sa mga ugat. Malakas ang enerhiyang bumalot sa pagkatao ng dalaga. Dahil dito ay bigla ang nawalan ng malay si Neri. Inilalayan naman siya ng dalawa at hinayaang makapagpahinga. Ito ay senyales na tinanggap na ng sistema ang mutya. Kinabukasan, pagising ng dalaga nakasabit na sa leeg niya ang mutya. Ginawa na ito ni Engkong Dupa ng tila baging ng halaman. Ikinabit sa kanyang leeg. Laking pasasalamat ng mag-ama dahil nakuha nila ang kailangan sa lugar. Umuwi silang baon ang magandang nangyari. Nang makauwi sa tahanan, tuwang-tuwa naman si Nanay Samia nang makita ang mag-ama. Niyakap niya si Neri. Yumakap din si Tatay Julio at nagulat pa si Nanay Samia nang bigla itong humingi ng tawad sa kanila. Alam niyang madami siyang pagkukulang sa pamilya, lalo na sa asawa, dahil nabulag ito sa paghahangad ng pangarap para sa anak. Mula noon, nangako si Tatay Juliong aayusin niya kung anuman ang mga pagkakamali. Nakuha man nila ang mutya, ngunit hindi na isinabak si Neri sa duelo. Bagkus, nagpa siya itong sanayin at hasain pa ang dalaga lalo pat alam niya. Naninibago pa ang katawan nito dahil sa mutya. Ginamit niya ang kakayahan hindi lamang sa sariling kagustuhan. Ginamit niya ito upang makatulong sa nakararami. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ang mga naging karanasan. Nang makuha ang mutya ng asul na santelmo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tisay. Taong 1971. Probinsya ng Bicol. Kasalukuyang namamanhikan si Jacob sa tahanan ni Tisay. Sa edad na 19 na taong gulang, hinayaan na ito ng magulang na magpasya para sa sarili. Isa naman sa mga naging pasya ng dalaga ay makasal sa kasintahang si Jacob. Kaedad niya lamang ang binata na gusto na ring pasukin ang mundo ng pag-aasawa. Pareho ang naging pasya ng dalawa, kaya mas naging madali ang desisyon. Wala din namang problema sa pinansyal na aspeto. Dahil dati pa namang may kaya ang pamilya ni Jacob. Ang pamilya nito ay suportado ang bawat pasya ng anak. Sa katunayan, sa kasalukuyang edad ng binata ay naghahangad na ang mga magulang ng apo. Samantala, dahil sa bilis ng panahon, hindi nagtagal ay naikasal na rin ang dalawa. Ilang buwan lang ang lumipas ay biniyayaan na ang mag-asawa ng supling
Naging masaya naman ang lahat lalo na't kapareho ng nanay ng bata. Napakaganda nito at napakaputi ng balat. Sa una hanggang sa lumipas ang 7 taon ng anak. Naging maayos naman ang lahat lalo na sa pag-aalaga sa bata. Palaging nakaantabay kay Tisay ang ina na si Nanay Loling. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat nito sa sariling ina. Ngunit minsan ay mapaglaro talaga ang tadhana. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binawian ng buhay si Jacob. Nang aksidenteng mahulugan ito ng buko sa ulo. Dahil sa lakas ng pagkakabagsak, may nakitang namuong dugo sa noo. At makalipas lamang ng halos 2 oras, tuluyan na itong binawian ng buhay. Wala namang malapit na ospital sa lugar. Kaya namatay na lamang ito sa loob ng tahanan. Hindi naman maipaliwanag ni Tisay ang sakit na nararamdaman dahil sa biglaang pagkawala ng asawa. Ngunit wala namang magagawa pa sa sitwasyon. Kaya tinanggap na lamang niya ang nangyari. Samantala, matapos namang mailibing ng labi ni Jacob, nagpaalam ito kay Nanay Luling na siya na lamang ang magtatrabaho sa pamilya. Isa sa mga naging pasya nito ay ang pagluwas ng Maynila na hindi naman tinutulan ng ina. Isang araw na lamang bago umalis ng lugar si Tisay, nagbibilin na ito sa ina ng mga gawain lalo na ang pagpapakain sa anak. Mapili ito sa pagkain. Kaya isa-isang sinabi ni Tisay ang ayaw ng anak. Maya-maya pa, bigla namang pumunta sa tahanan ang tiyahin na natataranta. Ayon dito, hindi niya malaman ang nangyayari sa apo dahil magdamag itong nilalagnat at ng mga oras na yon walang humpay sa kakahiyak. Hindi rin naman malaman kung ano ang masakit sa katawan. Dahil hindi ito matanong ng maayos. Kaya kagad nang tumayo sa kinauupuan si Nanay Luling. Nagpaalam kay Tisay na sasama sa kapatid. Sinabi naman ni Tisay na kukunin lamang ang anak at sasabay sa dalawa. Nagmamadali ang mga ito na naglakad papunta sa tahanan ng tiyahin. Pagkarating doon, sumalubong sa mga ito ang napakaingay na batang lalaki. 4 na taong gulang pa lamang. Hindi ito mapakali at walang ibang ginagawa kundi magpaikot-ikot sa loob ng tahanan habang pasigaw na umiiyak. Sinubukan itong pigilan ni Nanay Luling, ngunit wala namang nagawa. Subalit nang mahawakan naman ni Tisay ang mga braso ng bata, kagad niya itong niyakap. Ganun na lamang ang pagkabigla ng lahat. Dahil biglang nanahimik ang bata at nakatingin lamang kay Tisay. Habang nakaupo at abala sa pagtitig sa kanya, ay siya namang paglapat ng mga palad ni Tisay sa bawat bahagi ng katawan ng bata. Dahan-dahan niyang pinakikiramdaman at nang magawi ang palad sa bandang likuran. Dito nakaramdam ng sobrang init, kaya napabitaw ito sa bata. Sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lamang sinabi ni Tisay na kinakailangang hilutin ang bata banda roon. Si Tisay na rin mismo ang gumawa. Nanatili namang tahimik si Nanay Loling. Patuloy nitong hinahagod ang likod ng bata. Hindi namang maikakaila sa mukha ang ginhawang nararamdaman. Maya-maya pa, kusa na lamang nakatulog ang bata. Nang masiguradong hindi na nararamdaman pa ang init sa likod nito, nagpaalam na si Nanay Luling at Tisay. Diretso na itong umuwi ng tahanan para makapag-ayos si Tisay ng ibang mga gamit. Habang abala sa pagtutupi ng ibang damit, biglang napatanong ang ina kung saan niya natutunan ang ginawa kanina sa bata.
Hindi ko din po alam, Nay. Kahit ako po, hindi ko rin alam kung saan ko po nakuha yung mga ginawa at sinasabi ko kanina. Ewan ko po ba, Nay? Basta, nararamdaman ko po, magaling na yung bata. Wika ni Tisay. Tumango lang naman ang ina ngunit bakas sa mukha ang pagtataka dahil sa nagawa ng anak. Nagpatuloy lang naman si Tisay sa pag-aayos ng mga dadalhin. At ng mga sumunod na oras, puro bili na lamang ang ginawa ni Tisay. Kasabay nito ay nangako rin kay Nanay Luling na palaging padadalhan ng panggastos sa pang-araw-araw. Bago pa man magtakip silim, nakausap na rin at pilit na pinapaintindi sa anak ang dahilan ng gagawing pag-alis. Tanging pagyakap at pag-iyak na lamang ang nagawa ng anak. Kaya yon ang isa sa pinakamasakit na parte ng pamamaalam ni Tisay. Nang mga sumunod na araw, madaling araw pa lamang ay nakahanda na ang inang si Tisay. Inihanda na rin ni Nanay Luling ang mga pagkaing babaunin nito sa biyahe. Samantala bago pa man umalis, niyakap nito ng napakahigpit ang natutulog na anak. Hindi na rin ginising ni Tisay dahil alam niya sa sarili. Mas lalo lamang siyang mahihirapan sa pamamaalam. Habang naglalakad palabas ng tahanan, halos sumagulgol naman sa kakaiyak si Tisay. Ngunit tinago niya lang ito at hindi na pinakita sa pamilya. Halos kalahating araw din ang naging biyahe ni Tisay. Pagkarating doon ay matyaga naman ito sa paghahanap ng trabaho. Kaagad din namang natanggap bilang katulong sa isang malaking kainan. Sa paglipas ng ilang araw, naging maayos naman ang trabaho kaya kahit papano, nakaramdam na rin ng kaunting seguridad si Tisay. Ngunit minsan sa buhay natin, may mga bagay talagang hindi nating kontrolado. Kaya may mga planong hindi nangyayari. Makalipas lamang ang isang linggo, nagpabalik-balik ang sakit ni Tisay. Nagkakaroon ito ng pabugso-bugsong pananakit ng likod at sinasabayan ng lagnat. Dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, hindi na niya kinakayang makapagtrabaho at sunod-sunod na rin ang pagliban sa pinapasukan. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ni Tisay hanggang sa sumapit ang isang araw. Tinanggal na siya ng amo dahil hindi na kayang suluhin ang nararamdaman at hindi na rin basta makahanap ng panibagong trabaho. Nagpasya si Tisay na umuwi na muna sa probinsya. Pagkarating naman sa sariling tahanan, kaagad itong sinalubong ni Nanay Luling. Tanging pag-iyak at paghingi ng tawad na lamang ang paulit-ulit na sinasabi ni Tisay. Pinatahan naman ito kagad ng ina at sinabing, huwag nang alalahanin ang iba pang bagay. Nang mailahad naman ang nararamdaman sa katawan niya, nagyaya na si Nanay Luling na pumunta sa kakilalang albularyo. Pagkarating ng dalawa, maayos naman silang tanggap na manggagamot. Unang hawak pa lamang sa likod ni Tisay, napasabi na ito na, bakit kasi hindi ka gumamit ng panangga noong nanggamot ka, Iha? Itong nararamdaman mo, balik iyan ng sakit na napagaling mo. Wika ng albularyo. Dahil sa narinig, napaisip naman si Tisay kung anong panggagamot ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit hindi pa man nagsasalita ay nauna nang nilahad ni Nanay Luling ang pangyayari. Nang minsang napagaling ng anak ang batang kamag-anak. Salamat naman at naiintindihan ko na. Maaring hindi mo pa alam ang katotohanan, Tisay. Pero mawalang galang na Luling,
Gusto ko na ring malaman ng anak mo ang totoo. Makinig ka, iha. Ang pamilya ng tatay mo ay may lahing manggagamot. Hindi na ako magtataka na nakuha mo ito sa kanya. Dahil namamana naman talaga ang pagiging albularyo. Ang pagpapagaling mo sa batang yon, ang umpisa ng paglabas ng natatago mong kakayahan. Hindi mo naman ito basta napansin dahil wala ka namang alam. Pero nasa iyo kung gusto mong ituloy. Uunahan na rin kita. Kapag naging isa ka ng manggagamot, ang buong buhay mo ay iaalay mo na sa debusyong yon. At sa ganitong buhay, lalo na kapag may mga napagaling ka na, hindi na po pwede pang talikuran mo ito at maghanap ng normal na trabaho, maniwala ka. Puro sakit lang ang makukuha mo sa oras na ipagpilitan mo. Ang isa sa pinakamahigpit na ipinagbabawal sa mga katulad namin. Pagsasalaysay ng matanda. Dahil sa mga narinig, nakaramdam naman ng pagkalito si Tisay. Dahil hindi pa rin niya maintindihan ang sinasabi ng manggagamot. Kagad naman itong hinilot ng matanda. Habang ginagawa yon, nanatiling walang imik si Tisay. Matapos mahilot ay pinausukan naman ang buong katawan na sinasabayan naman ng mga dasal. Halos masuka naman si Tisay dahil napakabaho ng usok na nagmumula sa kahoy na tila amoy ng patay na daga. Ngunit dahil gusto niyang gumaling ang nararamdaman niya, tiniis na lamang yon ni Tisay hanggang sa matapos. Hindi naman nagpumilit pa ang matanda sa pagtatanong kay Tisay patungkol sa pag-ako ng pamanang panggagamot. Bagkus, hinayaan lamang ito hanggang sa makauwi ng tahanan. Samantala, nang makaupo naman sa bakuran, dito naramdaman ni Tisay ang ginhawang naidulot ng matanda. Kasabay nun, napapaisip na rin siya sa ibig nitong sabihin. Lalo na sa pagpasok sa mundo ng mga albularyo. Hindi nagtagal, lumapit na si Nanay Luling para kausapin ang anak. Pasensya ka na, anak, kung hindi ko man kagad nasabi sa iyo ang patungkol sa karunungan ng tatay mo. Natatakot lang ako na baka ituring mo siyang iba. Oo, anak, manggagamot ang tatay mo noong nabubuhay pa. Dahil din ito sa pamana ng mga magulang niya, anak. At bago pa man siya maihatid sa huling hantungan, nakapagbili na yon sa akin na maaaring manahin mo ang kakayahan niya. Hindi nga siya nagkamali. Kusa naman itong lumabas sa katawan mo. Noong mga oras na nagamot mo ang bata, nagkaroon na ako ng agam-agam na nag-uumpisa na. Pero nanatili akong tahimik para ikaw na mismo ang makadiskubre. Nasa sayo, anak, kung gugustuhin mong tahakin niya. Kung ako lang, wala naman sa aking problema. Basta't ang importante, masaya kayo ng anak mo. Wika ni Nanay Luling. Hindi naman nagsalita pa si Tisay. Bagkus palihim na lamang na iniisip ang gagawing pasya. Hindi naman sarado ang isipan sa ideya ng pagiging manggagamot. Ngunit ang kinakabahala lamang ay kung paano at saan kukuha ng suportang pinansyal kung pipiliin yon. Lalo pat ayon sa manggagamot, hindi na siya pwede pang bumalik sa pagtatrabaho. Dahil sa mga pangyayari, hindi na basta nawala sa isipan ni Tisay ang dapat na pagpili. Hindi man naabutang buhay o nakasama ang ama. Malakas ang paniniwala nito, lalo na sa mga kwento ng ina na isang mabuting tao ang ama.
Isa din sa kinukonsidera ay ang pagpapatuloy ng mabuting adhikaing makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman magmula ng araw na yon hanggang sa lumipas pa ang halos 2 linggo, nabuo ang pasya ni Tisay. Napasukin ang pagiging manggagamot. Pinuntahan niya muli ang manggagamot na pinagkakatiwalaan ng ina. Natuwa naman ang matanda sa naging pasya ni Tisay. Kaya nangakong tututukan ang pag-aaral nito sa tatahaki na bagong mundo. Isa rin sa naging kondisyon na binigay ng matanda ay ang pananatili nito sa poder niya hanggang sa makabisa at kusang mailabas ng sariling katawan niya. Ang pagiging manggagamot. Hindi naman tumutol pa si Nanay Luling. Binigyan ng basbas ang pag-aaral ng anak. Samantala, dahil sa halos ilang taong kailangang ilaan, paulit-ulit na ibinili ni Tisay ang anak sa ina. Ayon naman kay Nanay Luling, wag nang mag-alala at sinabing siya na ang bahala sa bata. Sa paglipas ng araw, buwan, at maraming taon, naging iba na ang pamumuhay ni Tisay. Napakalayo na nito sa kinagawian dahil wala ng ibang nakakaharap kundi ang Biblia at iba pang mga libro. Napalitan na rin ang pananamit. Kung dati ay nagsusuot ito ng iba't ibang kulay, ngayon ay limitado na lamang ang pwedeng suotin. Sa araw-araw na pagsasabuhay ng mga natutunan, masasabi ni Tisay na ito talaga ang para sa kanya. Dagdag pa nito, dito lamang siya nakaramdam ng totoong kapayapaan. Tuwing napag-uusapan ang salita ng Diyos, hindi maiwasang makaramdam ng sobrang pag-asa at kasiguraduhan niya. Dahil sa bilis ng panahon, hindi nagtagal ay muli na itong bumalik sa lugar na may kakaibang pagkakakilanlan. Hindi rin naman naging mahirap sa lugar ang pagpapakilala sa kanya. At dahil sa biyaya ng Diyos, halos sunod-sunod ang mga nagagawi dito para magpagamot. Hindi naman kagad naging madali ang mga bagay-bagay sa parte ni Tisay, sapagkat sa unang taon na pagsabak sa panggagamot, napakarami ng naging balakid. Ngunit patuloy lamang siya sa ginagawa. Dito ay napagtanto din niya kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng orasyon na magsisilbing bakod sa pagitan ng ginagamot, maging ng sariling katawan niya. Isa sa kahinaan ng albularyo ang pagsalo nito ng sakit. Sa tuwing makakalimutan na bakuran ang sarili, kung iisipin, naging maayos at maganda naman ang takbo ng lahat. Hanggang sa sumapit ang isang araw na kailanman ay hindi inaasahan ng pamilya. Isang Biyernes ng gabi, habang nagluluto ang dalaga ng anak ni Tisay, bigla na lamang itong nahimatay. Mabuti na lamang at kagad napansin ni Nanay Luling, kaya nagmamadali nitong pinuntahan si Tisay. Nang mahawakan niya ang katawan ng anak, ganoon na lamang ang gulat na naramdaman. Dahil halos sa buong katawan ng dalaga ay umiinit ang mga palad. Kaya nga lang, hindi niya matukoy ang pinakasakit ng anak. Kaya nagpa siya itong humingi na ng tulong sa albularyong naghasa sa kanya. Pagkarating sa tahanan at nang mahawakan ang katawan ng dalaga, dito napawika ang albularyo. Oo nga pala Tisay. Isa sa hindi ko sa'yo nasabi. Sa ganitong pagkakataon, o kahit sa kanino mang kapamilya mo, hindi gagana ang pagiging manggagamot mo. Isang kondisyon yan sa lahi ng tatay mo. Mawawalan ka ng kakayahan na makagamot ng malapit na kadugo.
Pero wag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa dalaga. Sa susunod na mangyari pa ang ganito, dalhin mo lang siya sa ibang kapwa mo albularyo. Wika ng manggagamot. Dahil sa narinig, nakaramdam naman ng lungkot si Tisay. Lalo pat hindi niya magawang maagapan ang sariling anak kung sakaling muli itong magkasakit. Ngunit napabuntong hininga na lamang at tinanggap ang sinabi ng albularyo. Naging madali lang din naman ang nagawang panggagamot sa dalaga. Dahil simple lang naman ang sakit. Matapos makapagpasalamat, umuwi na sila at nagsimula na muling manggamot ng iilang pasyente. Ngunit kahit ganun pa man, masakit pa rin sa kanya ang katotohanan na kahit ilan pang pasyente ang magamot, hindi pa rin matutumbasan ang saya na magamot ang sariling pamilya. Dahil wala namang magagawa pa, idinaan na lamang ni Tisay sa dasal ang lahat, lalo na ang kapakanan ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, naging dalubhasang manggagamot si Tisay at naging tanyag sa lugar. Dahil sa katandaan ni Nanay Luling, binawian na ito ng buhay at tanging anak na lamang ang nakakasama. Naintindihan naman ito ang rason ng ina sa pagpili na maging manggagamot kesa maging tipikal na ina. Hindi din naman ito nahihiya sa pagiging kakaiba ng ina. Bagkus, mas ipinagmamalaki pa dahil nakakatulong ito sa kapwa. Ang dalagang anak na ang nagtatrabaho para matustusan ang lahat ng pangangailangan nilang dalawa. Samantala, tuwing may nagtatanong naman kay Tisay sa kung saan nakuha ang kakayahan, ang tanging nasasabi na lamang nito, dahil ito sa salin lahi ng manggagamot. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.